Ngayon test natin. Engine on. Start. Ngayon guys, mag-install tayo ng wireless remote starter and anti-theft device. Ito ay 12 volts and 4 channel relay. Meron itong 4 na relay. First relay, second, third, and fourth relay. Bawat relay ay meron itong 3 slot and code. Ito yung 3 slot ng isang relay. 1, 2, 3. First relay, second relay, third and fourth relay. At meron din itong 3 mode. Ang jumper, latch mode, at saka interchanging mode. Before we proceed to installation guys, kailangan natin malaman muna kung anong mode ang nakaset ngayon dito sa ating device. Meron itong 4 na pin guys, kung saan dito tayo mag-change mode. Tatanggalin lang natin to at itetest natin. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-test gamit ang battery at saka test light. Kaya guys, panoorin nyo. Ito na, itetest na natin to. Bago ko makalimutan, yung kinakailangan nating mode na gagamitin natin is latch mode. Ngayon guys, ilalagay natin dito yung positive ng battery. Dito guys. At saka dito naman ang negative. Wala akong ibang available na wire. Gagamit ako ng kulay yellow. Gumamit kayo ng iba-ibang kulay ng wires para hindi kayo malito. Then dito naman sa negative, yung ginamit ko is white. Maglalagay din tayo guys ng wire to sa slot ng fourth relay. Sa normally open guys, yung ilalagay ko is white. Sa common, yellow yung ilalagay ko. Pasensya na talaga kayo guys dahil walang available sa tindahan pagbili ko kanina. Ngayon guys, tapos na natin ito malagyan ng wires. Iko-connect natin siya. Itong wire na to is positive. Iko-connect natin siya sa positive ng battery. Then itong white na to, nakakonect sa negative. Iko-connect natin sa negative ng battery. Papansin nyo, umilaw na. Nagkaroon na siya ng supply. Ito guys. Gagamitin natin yung test light. Yung positive ng test light ay ilalagay natin sa normally open. Ito yung normally open. Dito natin to i-connect sa wire na tinap natin. Dito. Yung negative ng test light, i-connect natin sa negative ng battery. Then, yung common, itong common guys, yellow yung ginamit ko. I-connect natin to sa positive ng battery. Dito tayo nag-connect sa red.
Ngayon guys, ite-test natin gamit ang remote. Guys, i-test natin. Meron siyang supply. I-press ulit natin yung D kung saan tayo nag-press ng una. Hindi siya namamatay guys. Hindi ito yung hinahanap natin. Pero pag press natin ng C, mamamatay. Pag press ulit ng D, mayroon siyang supply. B, mamamatay. Guys, ito yung interchanging mode. Hindi ito yung hinahanap natin na mode. Kaya mag-change mode tayo doon sa 4 na pin. Paano tayo mag-change mode? Ililipat natin yung kulay black. Makikita nyo to. Ililipat nyo to. Bubunutin nyo lang to guys. Itong black na to. Dito tayo mag-change mode. Ngayon ilalagay natin dito. Isa lang yung connection niya na nilagay natin. Ngayon test natin gamit ang remote. Pag nag-press tayo ng D, may supply pero mamamatay. Pero pag nag-long press ka, may supply. Pag bitaw mo, walang supply. Pipindutin natin yung C, walang supply. Guys, ito yung jumper mode. Ngayon yung hahanapin natin yung latch mode. Ililipat ulit natin yung dun sa change mode. Sa mga 4 na pin na yun, hahanapin natin. Ulitin lang natin guys. I-test natin ulit. Press natin yung D. Meron siyang supply. Tapos i-press natin yung C. Hindi siya namamatay. Press natin yung B. Hindi siya namamatay. I-press natin yung A. Hindi rin namamatay. I-press natin ulit yung D. Mamamatay siya. Guys, ito na yung latch mode. Pag press natin ng D, meron supply. Pag press ulit natin, mamamatay. Ito yung latch mode. Kapag nahanap na natin yung latch mode, pwede na tayo mag-install sa ating mga sasakyan. Tara guys, samahan nyo ako at install natin to. Ito na, install na natin yung wireless remote starter and anti-thief. Hanapin natin guys yung connection papuntang ignition switch. Ito yun. Tapos hahanap tayo ng live wire. Yung live wire nito is yung mataba. Tetest natin guys gamit ang test light. Kukunik tayo sa ground. Kukuha tayo ng live, yung source na live na galing sa battery na dumaan sa relay, na kahit hindi naka-on yung ignition switch, meron siyang live. Ito na guys, yung mataba na may red saka white. Siya yung live wire kahit na naka-off to. Pwede tayo dito mag-tap kung gusto nyo na yung ating wireless remote starter kahit na hindi gumamit ng susi, gagana siya. Pero kung gusto nyo naman na gagamit pa ng susi, doon tayo sa live wire na kapag nag-on ng ignition switch, merong supply. Hanapin din natin. On natin ang sasakyan. Ngayon guys, nakakuha na tayo ng live wire. Ito. Sunod naman ang hanapin natin kung gusto nyo mag-connect sa nagkakaroon lang ng source of 12 volts kapag nag-ignition switch tayo nag-on.
pwede tayong mag-connect sa itong red na to. Pag nag-off, namamatay. Pero kailangan din i-test natin kasi meron din nag-on at saka nag-off. Tulad nito. On and off. Pero pag nag-start, kung hindi ito mamamatay, connected to sa ignition coil. Tulad niyan guys, hindi siya namamatay. Unlike dun sa red na dun tayo kukuha. Pag nag-start, mamamatay yan pansamantala. Namamatay guys pag nag-start. Tapos pag mag-tap naman tayo dun sa starter, kukuha tayo ng connection. Ito. Yung connection ng starter nito is black at saka yellow. Magkakaroon lang to ng supply kapag mag-start. Pero ngayon ako guys, dito ako kukuha sa supply ng main source. Kahit hindi na ako gumamit ng susi, mapapaandar ko yung sasakyan. Ito guys, ito yung 4 channel relay. Ito yung positive na sinasabi ko sa inyo, U+. Ito yung i-connect natin sa live na main source ng ating sasakyan na nanggaling sa battery, at ito naman ay nanggaling din sa relay. Kung nga pala hindi natin to ididirekta, gagamit tayo ng fuse para safe yung wiring. Ito ay 15 amperes. Ito guys, kukonect na natin. Galing sa fuse. Ito guys, yung ground, yung negative. Kukuha tayo ng good source of ground. Doon tayo kukuha sa body ground. Meron na ako ditong napagkunan ng ground nung nag-install ako ng push button. Doon na rin tayo kukuha. Lalagyan natin ng fuse. Itong normally open at saka common, ito naman ay papuntang ignition coil. Dito natin i-connect. Maglalagay lang tayo ng wire. Pag mag-wiring kayo, gumamit na lang kayo ng iba-ibang wire. Sa akin, ito lang available. Para hindi kayo malito.
Yung yellow guys, ilalagay ko siya sa common. Wag kayong magkakamali na maglagay ng sa NC dahil yung NC is normally closed. Ngayon guys, itong white para naman sa normally open. Huwag nyo nang intindihin yung code, yung mga code lang yan. Papunta to ng ignition coil. Ngayon, pinakita ko na kanina kung paano natin iti-test yung ignition coil. Ito yung black at saka yellow. Ay, black at saka white. Tinest natin. Pero para mas masiguro natin, ipapakita ko sa inyo doon mismo sa ating distributor. Oh. Ito guys, ito yung distributor. Andito yung ignition coil. Para malaman natin kung saan yung positive dito, meron tong supply. Ito guys, ito. Yung kulay black at saka white, ito yung positive na nagsusupply. Ito ng distributor. Para masigurado natin kung saan dito yung connection ng positive na nagsusupply sa ignition coil, bunutin lang natin. Gumamit ng test light. Nakita natin dito guys, dalawa yung may supply, yung black, red, tapos white. Pero pag papunta ng distributor, pag nag-connect na yung dalawang socket, connected na siya. Yung may supply dito na is yung green at saka black. Green black and white. Pagdating dito, ito yung may source, green at saka black. Ngayon guys, na-check na natin doon yung black at saka white yung pinapakita na connected doon sa ignition coil. Para matest natin, gagamitan ulit natin ng test light. Tapos, check natin. Umiilaw. Dapat hindi ito mamamatay kapag nag-start o humihina. Start natin. Nakita na natin ito yung ignition coil. Para sure tayo talaga, on natin. Putulin natin to guys. Kapag ito ay namatay yung makina, ito yung ignition coil. Yun guys, sakto. Putol na natin yung ignition, itong dalawang to, pinutol natin. Bago ko pala makalimutan, sa mga carburetor type na mga sasakyan, yung puputulin natin is ignition. Pero kapag yung sasakyan natin is EFI, meron itong mga ECU, yung puputulin natin dyan is yung linya papuntang fuel pump. Hindi pwede natin putulin yung ignition coil ng EFI
Kasi magkakaproblema tayo sa ECU. Madedetect yan ng ECU. Magkakaroon tayo ng fault. Mas maganda dun sa fuel pump. Itong common COM4, i-connect natin to sa nanggaling sa ignition switch. Ito guys, dito guys. Ngayon yung COM4 na wire na ginamit ko is kulay yellow. Itong kulay yellow na to, i-connect natin siya dito. Ngayon guys, itong napagputulan natin, ito ay papuntang ignition coil. Yung normally open dito sa relay natin, dito natin i-connect. Susunod natin yung second relay. Gagamit na tayo, ito na ay papuntang starter. Guys, gagamit tayo ng relay. Busk yung ginamit ko. Maglalagay pa rin tayo ng fuse para sa safety na pa rin ng ating sasakyan. Dito tayo magkukonek sa main source pa rin. Although meron naman ng mga itong relay at mga fuse, pero mas importante pa rin, nalagyan pa rin natin para makasigurado tayo. Itatap natin dito. Ngayon guys, itong main ilalagay natin sa number 30. Number 30 guys. Ito ay kulay green na wire. Ito yung unang wire natin, number 30. Ito yung live. Sunod natin guys yung second wire natin is 87. Maglalagay tayo sa 87. Kahit saan dito ng mga wire yung unahin nyo, depende sa inyo. Pero sa akin unahin ko na yung 87. Ito ay papunta ng starter. Bago tayo maglagay sa starter, test muna natin para makasigurado. Yung starter natin is black and yellow. Pag test ng starter, kung ito ay starter talaga, pag on nyo ng ignition switch, wala yan supply. Pag nag-start kayo, tsaka siya magkakaroon ng supply. Yun guys, nakikita nyo. Dito tayo magtatap sa black and yellow. Meron na itong tinap ko dati, kaya bubuksan lang natin. Tatap tayo ulit. Panibagong tap. Ito guys,
nakakonect na tayo sa starter. Iko-connect natin to sa kulay red. Ito yung number 87 sa relay. Next wire tayo guys. Pangatlong wire. Number 86. Yung kulay black. Iko-connect natin sa NO ng ating 4 channel relay. Ito guys, papakita ko sa inyo. Dito natin iko-connect sa second relay ng ating tandaan nyo guys, number 86 kulay black, ito ay ang sa NO. Yung number 86 natin konektado sa 4 channel relay natin na normally open dito guys. Ngayon yung sunod natin is 85. Yung 85 natin, ang kulay niyan is yellow. Ito guys, yellow. Ito naman guys, kung merong neutral indicator yung mga sasakyan natin, tulad ng mga automatic, pero itong manual, wala to eh. Magkukonek, doon tayo magkukonek sa neutral indicator. Pero pag wala, doon tayo magkonek sa handbrake natin. Ngayon guys, papakita ko sa inyo. Ito yung common natin. Maglalagay ako ng yellow na wire, common. Iko-connect naman natin to sa positive light. Nagamit na natin yung first relay at second relay. Dahil ito ay 4 channel relay, meron itong 4 na relay na kontrolado ng 4 na button ng remote. Ngayon guys, dahil sayang naman yung ibang relay, ngayon gagamitin ko na lang yung 4th relay na siya yung magpapaandar ng sasakyan kahit na walang susi. Remote control lang yung gagamitin. Itong common guys, i-connect natin to papuntang live. Common. Doon sa live na source na nanggaling sa battery.
Dito natin i-connect guys. Ito yung live niya. Sunod natin guys yung normally open. Ito guys, itong normally open, i-connect ko to papuntang ignition coil. Nilagyan natin ng fuse guys para matest natin. Ito guys, may power na siya, umiilaw na yung device natin. Ngayon ite-test natin gamit itong remote. Yan guys, walang susi yan. Gamit itong remote, makikita nyo, iilaw yan sa dashboard. Yun, papatayin ko. Tapos yung relay na ginamit natin is second relay sa starter. Yun ay letter B. Start natin gamit itong remote. Letter B yung ginamit natin. Start. Yun guys, umaandar. Meron pa tayong isang relay, yung third relay na hindi pa nagagamit. Pwede yun ilagay kahit saan. Saan na gusto nyong i-control, yung horn, signal light, hazard. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Ngayon sa akin, pwede ko yan i-connect sa aking busina para kontrolado ko pa rin itong letter C. Kasi sayang naman, meron tayong 4 na channel. Ngayon guys, papakita ko pa sa inyo. Patayin natin. Guys, binaklas ko na para mahanap ko yung horn. Para mahanap natin yung horn, ano yan? Gagamit tayo ng test light. Yung horn kasi meron niyang meron niyang source kahit naka-off yung sasakyan natin, tulad niyan na i-horn ko to. Meron yan. Naka-off yan guys. Ngayon guys, hahanapin natin. Test natin. Meron. Ngayon, yung gagawin natin live yung connection ng horn. Yung trigger nito is negative. Yung ipapasok natin sa third relay ng ating device is negative. Kasi mapapansin nyo, lahat ng pinasok ko pang first relay, second and fourth relay sa common is positive. Maiiba tayo kay horn guys. Kasi yung ipapasok ko sa third relay ay negative dito sa common. At ilalabas niya sa normally open papuntang horn ay ang negative na natitrigger kay horn. Ngayon guys, papakita ko sa inyo. Ito mismo yung live. Dito tayo. Ito guys, yung kinonect natin sa
connection ng horn. Yun yung negative na titrigger sa ating horn. Makikita nyo guys, sample yan. Ito yung good source of ground ng sasakyan. Titrigger natin yan gamit itong connection na pinag-connect natin. Yan, gumana. Ilalagay natin siya sa normally open. Normally open ng third relay. Ngayon guys, ito COM2. Yung ibibigay natin kay COM2 is good source of ground, kasi yun yung i-release niya papunta kay horn. Ground yung titrigger sa kanya. Ngayon guys, dahil ito ay kinahanap natin is good source of ground, mapapansin nyo yung unang natin hinanap is live, tapos ground. Konektado to sa body ground. Dito na rin ako kukuha ng ating isusupply na ground papunta kay third relay. Ito na guys, tapos na tayo. Itetest na natin lahat ng relay, lahat ng channel ng relay natin. Itetest natin, kinumpleto ko na lahat para may idea kayo guys. Electrical tape muna natin to guys, pero for tutorial purposes lamang to. Tatanggalin ko pa to para
rewire ko ng maayos, tapos yung measurement, tapos hihinangin ko pa to. Pero ngayon, i-test lang natin sa pagwawiring. Ngayon, yung ginawa ko is pinagana ko lahat ng channel ng relay, yung 4 na to. Bawat button na to is meron tong relay, kaya siya tinawag na 4 channel relay. Ngayon, yung ginawa ko is yung A, two-way, yung pamamaraan para mapaandar natin yung sasakyan. Ito guys, kahit may susi ka, hindi mo siya mapapaandar without the K. Kailangan ng activation ni letter A button para mapaandar siya. Yun guys. Start natin letter B. Ayaw niya mag-start guys. Kasi hindi siya naka handbrake. Ito yung safety niya para hindi tayo makapag-start. Kailangan naka handbrake tsaka siya mag-i-start. Yun guys. Kayang patayin ni letter A button yung makina. Kaso nga lang guys, kapag naka-off yan, hindi mo yan ma-on. Wala. Gagana yung ating B button. Pero hindi yan naandar. Ganun din sa susi guys. Gagana yan pero hindi yan naandar. Kailangan kasi dalawa siya. Kaya tinawag na two-way. Susi at remote yung gagamitin. Ngayon, yung ginawa ko naman sa letter D, one way lang yung pagpapaandar ng makina ng ating sasakyan. On natin. Kahit walang susi yan guys, tatanggalin ko. On. Letter B. Mandar. Papatayin natin. Ngayon dito naman tayo sa safety ng ating mga sasakyan kasi kailangan safety pa rin kahit na nag-install tayo ng device. Gagana lang siya guys. Gagana lang ang ating remote, yung starter natin kapag handbrake tayo tulad niyan. Hindi yan gagana guys. Hindi gagana. Kapag nag-handbrake, gagana. Kasi ang iiwasan natin dyan, kapag tumatakbo tayo na aksidenteng napindot natin yung letter B. Lalo na kung nasa 100 yung takbo natin, napakabilis na, tapos aksidenteng mapindot mo to mag-start. Magkakadurog-durog dun sa loob ng makina natin, yung mga pinion gear, flywheel at iba pa, yung starter nyo masisira. Malaking problema. Kaya kailangan safety siya. Tsaka lang siya gagana kung naka-handbrake. Pagbaba, di na yan gagana. Mas maganda sana kung meron tayong neutral switch ng ating sasakyan. Pero yung mga sasakyan natin is bihira lang, or merong mga sasakyan na walang neutral switch. Ngayon guys, pinakita ko na sa inyo, pinagana ko yung letter A button, yung letter B, at saka letter D. Yung letter D, kahit walang susi, kaya niya mapagana at mapa-start yung sasakyan. Tulad niyan. Pero hindi naka-handbrake, hindi siya gagana. I-off natin. Pagaganahin natin. Yun guys. Ngayon patayin natin. Ngayon yung ginawa ko sa letter C, kasi wala naman akong maisip na iba na paganahin, sayang yung relay. May relay pa naman. Ginamit ko guys yung letter C na button, yung third relay. Yung horn. Pinagana ko yung horn. Tingnan nyo guys.